Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. How was your Friday night? Dahil medyo maulan kagabi sa Metro Manila, masarap talaga mag-chill out with friends and loved ones, diba? Kung dumiretso ka naman sa pag-uwi dahil pinaghandaan mo ang iyong morning jog at iba pang lakad today, tutok lang dito sa amin at hayaan mo, nagabayan ka namin sa magiging lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo ay naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Ang muli po ninyong makakasama at maghahatid na mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong beautiful Saturday morning, July 22, 2017. Ako po si Desiree Jonyo. May mga pagulan man tayo these past days, hindi pa rin naman tayo binibigo ni Haring Araw na ipamalas ang kanyang kagandahan. Ang sunrise natin along Metro Manila, kanina po yung 5:37 ng umaga. Si Haring Araw naman ay lulubog, 28 minuto makalipas ang 6:00 mamayang gabi. At para bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, live na po nating makakapanayamang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Wala pong iba, kundi si Pag-asa weather forecaster Samuel Duran. Good morning, Sir Sam. Kahapon po isang sama ng panahon o isang low pressure area ang namataan ng Pag-asa. Batay po yan sa inilabas na 4 p.m. weather forecast. Ano po bang update at kaugnay nito? Magandang umaga, Des, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Yung pong binabantayan natin na low pressure area na nasa silangan ng dulong hilagang Luzon ay naging ganap na pong bagyo at tinawag po natin itong Tropical Depression Fabian. So si Fabian po as of 4 a.m. ngayong umaga ay tinatayang nasa laing 110 kilometers ito po silangan ng Basco, Batanes. At ito pong si Fabian may taglay po na lakas na umabot po ng 45 kilometers per hour at pagbugso ng hangin umabot po sa 60 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis po na 16 kilometers per hour. Sa mga sandaling ito, binabaybay na po niya yung ating itong Batanes area, and then within the 24 hours, inaasahan din po na maaring lumabas ng ating PAR. At dahil po dyan, nakataas na ang signal number 1 dito po sa may Batanes at Northern Cagayan kasama po ang Babuyan Group of Islands. Itong mga lalawigan na itong nabanggit natin ay makakaranas na po ng mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. Samantala, meron pa rin tayong binabantayan na low pressure area at ito po ay nasa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur or 720 kilometers east ng Hinatuan. Ito pong low pressure area na binabantayan natin ay may tsansa na maging ganap na bagyo at maaari din po itong kumbaga maghatak ng ating southwest monsoon. Ulitin lamang po natin, yung low pressure area na kahapon ay namataan ng Pag-asa sa Philippine Area of Responsibility ay lumakas pa at tuluyan na ngang naging ganap na bagyo. Sa ngayon nga po ito ay binigyan ng local name, yan po yung Tropical Depression Fabian. Ito po yung ika-6 na bagyo natin dito sa Pilipinas ngayong taong 2017. Mayroon nga po tayong ilang mga lugar kung saan nakataas itong Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Partikular po yan doon sa ilang bahagi nitong dulong hilagang Luzon para po sa ating mga kababayan manatiling alerto at nakatutok sa mga update ng Pag-asa. Bukod po dito, nakabantay din tayo sa isa pang panibagong low pressure area doon naman sa bahagi ng Mindanao. Kaya naman tutok lamang sa iba pang mga pagbabago kaugnay niyan. Sam, nabanggit nga natin na bukod doon sa ating nabanggit na dalawang weather systems, umiiral din itong southwest monsoon o yung habagat. Ano ba yung magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado batay sa inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? So dahil sa presence ng ating bagyong si Fabian na ini-enhance po nito yung ating southwest monsoon, saan po natin yung malaking parte po ng Luzon ay makakaranas na po yan ng mga pag-ulan. Maliban po dito sa may extreme northern Luzon na may nakataas na po tayong signal number 1. So ito po Luzon, maliban po dito sa may Bicol region ay makakaranas na po yan na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Pagdating po dito sa may
buong Visayas, makakaranas naman po yan ng light to moderate rains. So cloudy na rin po na may light to moderate rains. Pagdating naman po dito sa may Mindanao, ito pong Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, maging ang Caraga pati Davao ay makakaranas na rin po ng light to moderate rains. At ito nga po yung nakikita na po natin dito, yan po yung low pressure area na binabantayan po natin. Sam, kung susumahin, bali mayroong 3 weather systems dito sa Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Kabilang dyan yung bagyo, yung low pressure area at pati na rin yung kababanggit mo lamang na southwest monsoon o habagat. Ano-ano ba itong mga weather systems na ito at bakit baka akibat na mga ito ang mga pag-ulan? So yung bagyo, syempre yan po yung isa po yung systems ng isang low pressure area na kung saan nagko-converge yung mga hangin na nagde-develop po into a bagyo. Ngayon itong habagat naman natin, dahil nga po napapalakas nitong ating bagyo, ay yan po ay yung isang main reason kung bakit po halos nagkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At hindi na po natin nabanggit, no, ito pong LPA na ito ay embedded sa ating intertropical convergence. So halos 4 po na weather system. No? Ngunit hindi na po natin masyadong binigyan ng kumbaga na hindi na natin masyadong nabanggit dahil nga po mas nagko-concentrate tayo sa binabantayan po natin nga bagyong si Fabian. Ito sa panghuling katanungan na lamang dahil nga marami-raming weather systems itong umiiral dito sa ating bansa sa ngayon. Mayroon ba tayong mga nakataas na babala para sa ating mga kababayang papalaot? Mayroon ba kayong inilabas na gale warning? So sa ngayon, Des, no, wala tayong tinaas na gale warning. Although dito po sa mga nakataas na signal number 1, lalong-lalo na sa may lalawigan ng Batanes at yung northern part po ng Cagayan, ay kumbaga kapag meron na po tayong naka-raise na signal number 1, parang understood na po yun na wag na po tayong pumalaot dahil nga po sa presence po ng ating bagyo. Although yung ating yung taas ng ating tubig diyan ay nasa moderate to rough na. So maaari pa yung kumbaga maaari pang maging mapanganib kung sakali man po mag-intensify into tropical storm itong ating bagyo. Ulitin lamang po natin, sa ngayon wala pong nakataas na gale warning pero paalala po, otomatikong kanselado ang biyahe sa lahat po ng uri ng sasakyang pandagat, papunta at pati na rin kung kayo po ay manggagaling doon sa mga lugar kung saan may nakataas na babala ng bagyo. Manatili ring nakatutok sa mga update ng Pag-asa para sa mga biyahero nating kababayan. At live po nating nakapanayam ngayong umaga, wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran. Maraming salamat sa mga update at mga kaalamang ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.